Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan para sa isa na namang reaction video at komentaryo. Eto na nga mga babayan, kayo po ba ay payag mga babayan na lagyan na rin o armasan etong mga barko ng Philippine Coast Guard? Bilang siguro panlaban na rin natin sa mga ginagawang pangaharas ng Chinese Coast Guard sa mga barko po natin. Maganda po yan. Payag po ba kayo dyan mga babayan? At sabi nga po dito sa channel ni Sir Romiel TV, Pinas, lalagyan na ng autocannons ang mga barko ng Coast Guard. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Siyempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutouts po sa lahat ng mga subscribers natin dyan, sa mga laging nagko-komentaryo dyan. Nababasa ko po ang inyong komentaryo. Shoutouts po sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta mga babayan. Okay, so alamin natin to mga babayan. Galing sa channel ni Sir Romiel TV. Don't forget to subscribe pala sa kanyang channel, At sabi nga niya dito mga babayan, lalagyan daw po ng autocannon sa mga barko ng Coast Guard. Sabi ng mga kababayan natin dito, dapat sinagad na yung Otto Melara 76mm sana ikabit sa tatlong malalaking Philippine Coast Guard ships. Ayuda ang priority ng mga congressman. Alam niya kayo. Dapat ilagay nila 76 naval gun, ilagay sa mga malaking Coast Guard. Ayan, dapat naman talaga lagyan ng mga malalakas na armas ang lahat ng barko ng Philippine Coast Guard. Dapat matagal na nilagyan ng autocannon ang PCG. Good job for self-defense. I support PBBM. Dapat lahat ng retiradong barko ng Navy i-transfer na lang sa PCG. Well, pwede, Pwede. Very good yan. Very good. Okay, so sabi pa rito, very good. Dapat lang lagyan din ng missile at anti-aircraft missile siguro sinasabi rito. Dapat lang lagyan dahil lagi tayong sa labanan, Lugi tayo sa labanan. Ako, ano ba naman? Okay, so yan. Alamin natin ang mga balitang ito, mga babayan. Let's go. Kayo pala, i-comment nyo sa baba yung opinion ninyo, binabasa naman natin yan. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdepensa ng Philippine Coast Guard sa ating territorial waters laban sa mga nanghihimasok na Chinese vessels na kung saan nakikipagpatentero ang ating mga barko sa mas naglalakihang mga vessels ng China, ngunit hindi rin naman papadaig ang ating mga pwersa doon. Naka-full force na sa ngayon ang Philippine Coast Guard na kung saan nakadeploy na halos lahat ng kanilang patrol vessels sa iba't ibang parte ng West Philippine Sea na malaking mensahe sa China na hindi aatras ang Pilipinas. Kaya lang ang problema natin, kulang tayo talaga. Kulang tayo talaga sa mga barko. At the same time, maliliit yung mga barko talaga ng Philippine Coast Guard. So, ang isa sa nakikita talaga nating solusyon dito, mag-upgrade tayo ng mga barko. Mas malalaking barko, patrol vessel para sa Philippine Coast Guard dahil wala talaga tayong panama doon sa mga barko ng Chinese Coast Guard mga babayan. At itong autocannons na to, hindi naman talaga siya magagamit pagka may mga banggaan. Otherwise, gagamitan tayo ng autocannon. Pero maganda pa rin na meron tayong mga autocannons na panlaban natin sa mga iba't ibang elemento na mga kunyari may operation illegal na ginagawa diyan sa West Philippine Sea. Pwede natin gamitin itong autocannons na to bilang pang warning, di ba? Pwede natin gamitin 'yan. Pero when it terms sa mga barko, sa nakikita ko talagang lugin-lugi tayo sa sizes. Maliit yung mga barko ng Philippine Coast Guard, kailangan i-upgrade talaga natin 'yan into a much bigger na mga barko na magagamit natin sa pagpapatrolya. Dahil number 1 na enemy natin dyan sa West Philippine Sea ay yung mga barko po ng China. Ngunit hindi natin may kakaila na luging-lugi ang ating mga pwersa doon. Tama. Kung sakaling sumiklab palalo ang tensyon dahil armado lamang ng mga remote-controlled machine guns ang mga patrol vessels ng Philippine Coast Guard
Samantalang ang mga barko naman ng China ay armado ng mga autocannons, pati na rin mga 57mm naval gun na kayang palubugin ang mga vessels ng Pilipinas. Totoo yun. Ngunit sa bagong balita mula sa Max Defense, mukhang hindi na talaga magpapahuli pa ang ating Coast Guard matapos inanunsyong bibili na talaga sila ng mga autocannon na ilalagay sa kanilang mga patrol vessels upang mas mapalakas pa ang kanilang firepower. Sinasabing bibili ng nasa 3 30mm remote-controlled autocannon ang Philippine Coast Guard at nilaanan nila ito ng budget ng nasa 406 million pesos at inaasahang ikakabit ito sa 2 Teresa Magbanwa class patrol vessels na pinakamalaking klase ng barko sa ating Coast Guard at pati na rin sa ating BRP Gabriela Silang na ikalawa sa pinakamalaking barko sa kanilang armada. Naalala ko tuloy yung sabi doon sa comment section. No? Actually, yung ganong kalaking budget, 406 million para sa autocannon, mga kababayan, kayang-kayang bilhin talaga. No? Dahil bilyon-bilyon nga yun na ibubulsa. Di ba? Yung mga napupunta sa mga ayuda. Well, hindi tayo against sa ayuda, mga kababayan. Maganda po yan. Kaya lang, ang masama sa ayuda kasi, yung iba nabubulsa, alam naman natin yan. At may mga nabibigyan ng ayuda na hindi naman karapat dapat. Yan yung mga ibang mga nalalaman natin, no, nababalitaan lang natin yan. Well, unconfirmed naman yon. No, yun ang nagiging problema natin. Dahil imbis namin na pagdalaanan tayo ng mas maganda sa mga pera na yon, sa mga budget na yon na ilalagay natin sa mga ganitong equipment, 'di ba? Mas maganda po sana. Kaya lang nabubulsa o kaya napupunta sa wala. Nasasayang, 'di ba? Tsaka at the same time nagiging tamad 'di ba? Yung mga Pilipino parang karamihan na lang umaasa sa ayuda. Hindi na sila nagtatrabaho talaga, 'di ba? Nakikita natin 'yan, mga kababayan. Marami tayong ganyan na oobserbahan, marami tayong nababalitaan, marami tayong nakikita, no? Na yung iba talaga namang hindi natin alam, no? Hindi naman natin nilalahat, 'di ba? Karamihan lang or meron lang talaga na ayaw na magtrabaho, no? Umaasa na lang sa ayuda na binibigay ng gobyerno. Hindi pa malaman sa ngayon kung anong klase ng 30mm autocannon ang kanilang bibilhin, ngunit may tsansang ito ang Mark 44 Bushmaster autocannon ng Estados Unidos na katulad sa nakakabit sa ating Rizal class frigates, pati na rin sa mga Acero class fast attack craft ng Philippine Navy. Hindi man ito kasing laki ng naval gun na nilalagay sa mga warships ng ating Navy, kaya pa rin ng mga 30mm autocannon na magbigay ng kinakailangang firepower at kaya din ito i-disable ang malalaking patrol vessels tulad ng sa China at kayang wasakin ang mga Chinese maritime militia vessels. Hindi lang din mga surface targets ang kayang tamaan nito, kundi pati na rin ang mga aerial targets tulad na lang ng mga drones at aircraft. Kaya magandang proyektong ginawa na ito ng ating Coast Guard. Naisip ko lang bigla, mga kababayan, when it comes sa mga maritime militia vessel ng China. No, what if pag kami nahuli tayong mga militia vessel ng China, yun ang gamitin natin laban sa kanila. 'Di ba? I-convert natin or gamitin natin siya, hulihin natin. 'Di ba? Imbes na i-turn over natin sa China yung mga militia vessel nila, gamitin natin 'yan. No, yan yung ipangharang natin sa kanila, yung mga barko nila. Di ba? Tipid pa tayo. May sarili na tayong barkong libre pa galing mula sa China. At dahil nga sa marami pang ibang paparating na patrol vessels ang Pilipinas, umaasa tayong makakabitan ng mga ito ng mas malaking mga kanyon, tulad na lang ng 57mm naval gun, upang kaya na talagang makipagsabayan ng ating mga patrol vessels at hindi na basta-basta ibubuli ng China. At sa isa pang balita, hindi lang ang ating Philippine Coast Guard ang magdaragdag ng mga armas sa kanilang mga barko, kundi pati na rin ang ating Philippine Navy matapos ibalitang i-upgrade ng ating mga Tarlac class landing platform dock ng bagong mga subsystems, radars at mga weapon systems na mas lalo pang magpapalakas sa naturang warship.
Nice. Base sa impormasyon, lalagyan ng mga Mistral 3 surface-to-air missile system ang dalawang Tarlac-class LPD na BRP Tarlac at BRP Davao del Sur upang magkaroon ito ng air defense system, lalo na't malaking target ang mga naturang warships. Kapareho ito sa inilagay sa mga Rizal-class frigates bilang kasalukuyang pangunahing air defense system nito, at kahit na short range lang ang naturang weapon system na may range lamang ng nasa 8 kilometers, kaya pa rin ito makapag-intercept ng mga missiles, drones, at pati na rin mga aircraft. Sinasabi rin na tinitignang lagyan ito ng vertical launching system na paglalagyan ng mga anti-air missiles, ngunit hindi tayo kumbinsido dito dahil hindi nakadesenyo ang mga Tarlac class para dito at malaking budget ang kailangan kung ipipilit ito ilagay sa mga vessels. Kasama pa sa ibang ilalagay ay ang mga 76mm naval gun na kalimitang nilalagay sa mga warships ng ating Navy na kayang magpalubog ng mga surface targets, mga 25mm o hindi kaya 30mm autocannon na pangdepensa laban sa mga maliliit na targets, at ang close-in weapon system katulad na lang ng Aselsan Gokdinez na kayang maka-intercept ng mga missiles at aircraft. Maganda to mga babayan, no, na lahat ng mga barko natin, mapa Philippine Coast Guard, mapa Philippine Navy, ina-upgrade natin yung mga weapon system or nagdadagdag tayo ng weapon system sa mga barko na yan. 'Di ba? At the same time, maganda rin na nakakabili tayo ng mga bagong barko. Hindi yung puro second hand lang yung barko ng Philippine Coast Guard, second hand lang yung barko ng Philippine Navy. 'Di ba? Mas maganda talaga yung nag-i-invest tayo sa mga bagong barko. 'Di ba? Maganda po 'yan, mga kababayan, ha. At the same time pala, pagka napunta kayo sa channel ni Sir Romiel TV, pa-comment nyo lang po sa ibaba, sa comment section, sa mga videos niya na napanood nyo po dito sa aking channel, yung mga videos niya, para syempre kahit papano na-acknowledge natin yung kanyang channel. Salamat po sa suporta ninyo. Kailangan ito ng mga Tarlac class dahil nagdadala ito ng supply at mga armored vehicles, pati na rin daang-daang mga sundalo, kaya kailangan talaga ng proteksyon ng naturang warship dahil napaka-importante ng mga sakay at dala nitong mga equipment. Maliban sa pagkabit ng armas sa dalawang Tarlac class, may paparating din na dalawa pang bagong Tarlac class vessels na in-order ng Philippine Navy mula sa PT PAL ng Indonesia, at umaasa din tayong makakabitan ng mga armas ito. Mas maganda. Maliban sa mga Tarlac class, umaasa din tayong makukumpleto din ang armas ng iba pang warships tulad na lang ng mga Del Pilar class offshore patrol vessels na kung saan pwede pa itong kabitan ng mga anti-ship missiles, at ang mga Rizal class frigates na kung saan kinakailangan pang kabitan ng mas maraming anti-air missiles. Tama. Ngunit matutuloy lang ang mga ito kung seryoso ang gobyerno sa pagpapalakas ng ating hukbong sindatahan at hindi lang sa ayuda na pupunta ang kanilang kinakailangang budget. Yun na nga, yung sinasabi natin. Yung hindi lang sa ayuda na pupunta yung kinakailangang budget sa pag-upgrade ng mga kaarmas natin, di ba? Sana dadagdagan din, no, mabawasan yung mga binibigay sa ayuda na ma-transfer, no, sa mga ganito, sa mga defense system ng ating bansa. Mas kinakailangan natin yan. Alright, so yan, ano masasabi niyo dyan, mga kababayan? Sangayon ba kayo o gusto nyo ba na mag-upgrade yung mga barko ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy, especially yung Philippine Coast Guard, no? Grabe yung ginagawang pangaharas ng China talaga, no? Para sa akin nga, pagka ganyang inaharas tayo, binabangga yung barko natin o halos banggayin yung barko natin, banggay na natin yung mga yan. Diba na, magkaalaman na. Diba? Hindi naman may papasok sa gera yan, China na yan basta-basta eh. No? Hindi naman papasok sa ganun basta-bastang gera yan. Pero at least, no, naipakita natin na kaya nating makipagsabayan, no, sa mga ginagawa na yan ng China kahit malalaki yung mga barko nila. Diba? Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel.
Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Bobs dito sa Bobs TV. Peace. I'm out.